ko sa inyo guys na napaka worst problem nito ngayon sa mga kabataan. So pagpunta ko kanina ng hospital, syempre bawal doon mag shoot ng camera or video. May mga napansin ako ng mga kabataan which is nasa 16 or 17 na kailangan ng i-dialysis. So napakahirap para sa akin. Isipin mo, napakabata pa nila, 'di ba? Kung ako nga na 31 years old nag-start nag-dialysis. Ay, hindi pala. 29 nag-start ako nag-dialysis. Ngayon, 32 na ako. So, napakahirap sa akin. Paano, unang-una, yung mga lakarin sa medical, yung mga gamot, yung mga sintomas, yung tusok ng karayom, syempre. Sobrang ang daming pagbabago. Isipin mo, paano pa kaya dun sa bata? Sa bata kasi iniisip ko, bakit ang dami na ngayon kabataan na tawag dito, nagiging bilang dialysis patient. Kasi unang-una guys, nakikita ko yung pinakamalaking problema is yung nahihilig na kasi yung mga kabataan sa milk tea, sa soft drinks. May mga bata na rin na maagang umiinom ng alak. Tsaka karamihan, mas hilig lang kumain ng mga hotdog, tosino, ano pa ba, mas less na nababawasan yung pagkain lang ng gulay, nawawala po talaga yung healthy. Kaya hindi na ako nagtataka kung bakit sobrang ang dami ngayon na kabataan ngayon na naglalaro sa 16, 18 na nagda-dialysis na. Sobrang nakakalungkot lang po kasi mga idol kasi napakahirap po kasi ng buhay dialysis. Ultimo, para kang naputulan ng pakpak, para kang nabawasan ng mga pangarap. So napakahirap. Kaya suggest ko lang at advice ko lang sa mga kabataan ngayon, lalo na sa mga mahihilig sa milk tea, sa soft drinks, at mahihilig din uminom ng mga gamot like pampaganda or tawag dito, pampatulog, iwasan nyo po yun idol. Mas maganda yun, healthy na nakakatulog ka, healthy na lagi mong pinipili yung healthy foods. Napaka the best po yun idol. Hindi ko to sinasabi dahil nangyari na nga sa akin. Ito yung ina-advise ko lang dahil nga ayoko lang madagdagan. Wish ko lang ba, kumbaga I pray now, hindi na magdadagdagan yung mga kabataan ngayon na magda-dialysis kasi nakakaawa guys. Isipin mo yan, may mga kasama ako sa dialysis center na teacher, may police. Pero isipin mo yun guys, di ba? Yun kasi may mga edad na rin. So, nakakalungkot lang kung bakit may mga kabataan pa na dumadagdag sa paglobo ng dialysis. Kaya guys, kung ikaw may mga anak ka na may UTI, talagang paiwasan nyo pong kumain ng Lucky Me, mga Nissin food, mga processed food. Hayaan nyo guys na wag nyong kayo ang susunod sa kagustuhan ng anak nyo. Ang maganda guys, lagi nyo pangangaralan kasi napakahirap po ng dialysis patient. Tingnan nyo guys, yan. Access Life ko yan, nakabaon sa aking braso. So kapag nasira siya, nawala yung vibrate, hindi na ako madadialysis. So ang mangyayari, bubutasan ako dito ulit ng panibagong tubo. So ayan siya guys, yan. Yan, panibagong tubo. So napakahirap. Kaya lagi ko pong sinasuggest na iwasan nyo po yung pag-inom ng soft drinks. Siguro pwede naman, pero minsan lang po. Mas okay yung uminom ka lang ng juice, yung mga tank, kesa yung soft drinks. So isipin nyo yung bata na yan, ilang taon pa lang yan guys. So batang-bata pa lang yan, 16 pa lang yan, or 17. Pero na-diagnose na kagad ng dialysis. Kumbaga, malaking help na rin na panood mo ng video ko para makaiwas ka sa mga pwedeng mangyari as dialysis. Sobrang hirap guys, kaya sana i-share nyo po itong video ko guys at supportahan nyo po ako. Muli po ako nagpapasalamat syempre sa ating mga subscriber. Ayan, bago pa lang tayo nag-vlog at ayan, nagpapasalamat po ako ng marami. Thank you po idol, mga langga, salamat po.